MSG, neurotoxin din. Ang magic sugar, sweet toxin. Pagpasok dito sa katawan mo, hindi ito agad-agad nilabas. Especially kung walang exercise, or ang urination, or ang urination, or ang perspiration. Ibig sabihin, nasa tubo yun. Ngayon, ang tendency, mag-disturb ang thyroid gland because of the toxins. Kaya, kung makikita ninyo ang mga toxic goiter patients, ang puso nila ang maapektuhan, magpara-rheumatic heart sila. Tapos, nervousness, no? Nervous system disturbance, madaling matakot. Meron silang fear, anxiety, tinatawag na social disorder, mahiyain. Okay? Bakit? Kasi yung poison sa system, hindi na ilabas. Akala nila sakit yung palpitation of the heart. That is not a disease. That is a sign that you are intoxicated. So your heart pumps too fast in order for you to perspire. Ay nakikita niyo pag na-perspire ng tao, pumupa na rin yung palpitation. Minsan, kung meron kayo experience na ginising kayo sa gabi o midnight o sa madaling araw at natutuloy yung lalamunan ninyo, nagpapalpitate yung puso ninyo, it indicates that you are overloaded with toxins. You need to exercise, to perspire, eliminate 3 times a day, drink a lot of water for you to become well-nourished. Kasi tubig ang taga-flush out talaga. So, heart is very vital. Dapat malaman ninyo ito through testing. How would you detect may problema sa puso of patient? Paano nyo malalaman? Paano nyo malalaman? Anong indicators natin? Lisod ginawa. Saan? Sa? Dila. Anong sign sa dila? Redness. Hindi ko datang reddish. Okay? Ano pa? Ano pa mga sinyales? Problema puso. Red, sclera, left or right? Left side ng patient, right side mo. At tingin ka sa kanya, sa right side, left yan. May kita yung signs. Hindi mo ba tayo Swedish, sigurado yan, may heart problem yan. Walang paltos yan, 100% correct yan. Lalo pa pag may toxic goiter, napakadali niyo ma-detect yung patient pag may toxic goiter. Saan niyo makikita yung signs ng toxic goiter? Bata. Saan quadrant? Head, nasal, heart, lungs, abdominal. Saan? Saan quadrant? Upper. May quadrant sa mata, may quadrant sa mata. Upper quadrant. Kaya upper Saan? quadrant. Saan niyo makikita? Brain adrenal. Thyroid gland disorder. Saan quadrant? Ang quadrant, Upper. yung quadrant sa ilong na area, pumasok. Heart area, lung area, head area, abdominal area. Hindi nyo na pag-aralan? Maman. Hindi nyo nakuha? Hindi nyo nakuha? Tingnan nyo ang nasal area. Ano may kita yung nasal, yung white portion or sclera papasok in between dito sa mata. Sige, check nyo lang. Hindi nyo pa ito na-actual? Wala kami actual dito? Wala pa? Wala pa. Hindi nyo pa alam yung paano i-detect yung problema sa iris, sclera, sa pupil? Wala pa? Ay, Okay, tinuro. correct. Pinatuloy ka. Wala pa? Wala pa pala. Magaling kumabasa ang tao kung may problema siya, wala. No? Kasi pag tingin nyo sa mata, alam, nakaupo kami, face nyo siya. No? Ang una mo makikita, yung pupil niya. Ay, yung tingnan ng pupil kahit walang lens? Namaster nila ba? Okay. This is iology study. Titingnan mo ang pupil, titingnan mo yung iris. Hindi ko na binabasa ang iris. Kasi ang iris is historic or maybe genetic. Galing sa nanay at tatay. Yung pupil niya, ngayon yan. Yung sclera niya, ngayon yan. Okay. Ito yung science. Pag ang pupil ng tao, napakaliit. Parang duct ng pintelpen. Or maliit pa niyan, ibig sabihin, malakas yung kanyang katawan. Particularly yung stomach, yung digestion. Yun ang titignan ninyo. Pag malaki naman, mahina ang kanyang digestion.
Ibig sabihin, hindi natutunawan. Malakas kumain, pero hindi siya lumalaki, hindi tumataba, hindi naman healthy. Kasi, ang sigura niya mahina sa digestive capacity niya. Okay? So, tingnan nyo, pag maliit ang pupil, ang ibig sabihin, strong ang kanyang system. Kasi pag strong ang stomach, strong body system. Remember, every disease can be traced from the digestive system. Kung nagka-problema ang digestive system, kahit anong herbs ay pasok nyo, walang silbihan. Nakawa? Nakuha ninyo? Kaya kailangan yung food universe mas marami dyan kasi food aids digestion. So, itong kay Malis, kung makikita niyo ang pupil niya, hindi maliit, hindi rin sobrang laki. Kasi ang sobrang laki nito, parang buto ng parang buto ng, mas malaki sa mundo eh. Parang buto ng peanuts. Yan ang pinakamalaki nakita ko so far, halos ubusin niya ang iris. So itong kay Malis, malaki ang kanyang pupil. So mahina ang digestion nito. How to confirm? Alabasin yung dila. Labas yung dila. So nakikita nyo ngayon, yung dila niya, maputla. Okay? Labas ang dila. Maputla yung dila niya. Ang normal na dila is Pink. pink. Ito, mahina. So nakikita nyo, may problema siya sa energy level niya. Madaling siya mapagod. Alis. Paano ang analysis? Mata pa lang, confirm sa dila, sigurado na may problema na. Madaling mapagod. Okay? Ngayon, tingnan mo, kasi malimit pagkakaproblema ng tao, ito yung pinaka-importante. Pag mahina ang sikmura, automatically mahina rin ang nervous system ng utak. Yan nyo ha, kasi isa relation dyan. Kung mahina ang stomach, ang buong energy, ang dugo, naka-concentrate sa stomach. Hindi na sa utak. And remember, the central nervous system is the brain. Siyang nagkukuman. Nagre-receive ng signal, nag-deliver ng signal na naman para i-activate. Ibig sabihin, kung ano nakita niya, pasok sa utak, magre-respond ang buong katawan base sa command ng utak. So, sa ganitong sistema, kay Malis, may kita mo, tingnan natin kung may problema sa nervous system. Titingnan natin is yung nasal quadrant niya. Dito papasok. So, tingin ka dito sa... Okay. Tinitingnan ko ngayon dito, kasi ang pupil na nandito. Tinitingnan ko dito. Light red sign. That indicates na may problema. Light sa thyroid gland. Tingnan sa kabila. Tingnan sa kabila. Diba, pag nagsama may trauma or severe problem, that's one line. Sa kanya, one line, light color. This is simple stress. Pero, makukonfirm mo kung nervous system disorder pa, pagka tinignan mo ang gate area niya. Kasi, remember thyroid gland? Marami sa utak. Yung thyroid hormone is very vital for hormonal functions ng sistema. Every hormone is interconnected. Either thyroxine hormone or estrogen hormone sa babae, interconnected yan. Hindi mo pwedeng isolate. Hindi mo pwedeng, marami kang estrogen, wala kang thyroxine. Okay ka, that's normal. That's not normal. Dito, titignan mo kung ang problema ba niya, yung nakikita kong signs sa kanyang thyroid area, kasi may kita mo sa nasal quadrant, may problema naman sa utak niya. Hingi sa baba. Meron siyang problema. She's mentally disordered. Hindi pa mentally Nakikita mo, she's mentally disordered. Bakit? Nakikita mo sa size ng utak niya, merong sanga. Pero hindi malala. Hindi pa malala kasi wala pang duct sa dulo. Pag may dark duct sa dulo ng sanga, that indicates there is something wrong. Maybe an abnormal growth of cells that is in tumor or leading to cancer. Hindi may dita mo. So, planning this. Meron talaga. May kunti ng duct. So, nakikita mo mentally disordered. Yung tinamaan ng thyroid gland. So, mayroong hormonal disturbance, no? Pagka may hormonal disturbance, affected ang kanyang sexual function. Yes. Hihina ang sexual function ng lalaki o babae
pagka may thyroid disorder. Ihina yan. Babagsak pa yan kung malala na ang toxic goiter. At malimit, experience siya ng palpitation of the heart at irritability. Irritable yan. Si Maris kaya pa niya i-control. Pero meron talaga siyang problema sa brain. Intoxicated siya. Paano mo malalaman? Mapunta ang dila niya, mahina ang digestive system. Tama niyo? Hindi ka pa tumata. Okay naman. Tingnan niya yung dila niya. Ay, kita niyo mga tao, hindi normal magkakait. Kasi hindi lang maputla, kundi maputi ang dila niya. Tara, kita natin. Hindi maputi, walang white coat. Ang coating ng dila indicates na overloaded sa kain, pero hindi magandang elimination. Puro bawal movement, sarado yung balat, hindi pinagpapawisan. Eh, makikita mo sa dila. Kahit pagtatang-brush ka yan, sa umaga lalabas ang puti na yan. Kahit pagtang-brush yan whole day, pero sa umaga lalabas yung puti. Si Papa. So in this case, anong remedy kailangan natin para lalakas yung stomach? Kailangan niya ng good microorganism. Fermentation enters into the body na. Ano yung fermentation natin? Ginawa natin na herbs. No? Sa clinic, may e-water tayo, napakataas ng good microorganism yan. No? Culture dyan from the, tawag ko yan. Mango seed, pero ang good microorganism nagagaling doon sa Tubig, saging. bee pollen. Bee pollen yan, bee pollen. Yun yung pinanggalingan ng good microorganism. So ngayon, sa ganitong condition, madali nyo ma-analyze ang patient, madali nyo ma-analyze kasi nakikita nyo yung pupil, nakikita yung sclera, up and down, nakikita nyo yung dila, nakikita nyo yung balat, nakikita nyo yung buhok. Alam nyo paano i-analyze yung buhok? Alam nyo paano i-analyze yung balat? Alam niyo paano i-analyze ang dila? Dila, mas madali, tama? Mas madali. Yung mata, combination ng buhok, di ba lang? Ito yung makikita niyo malimit. Pag dry ang buhok, mayroong chemical intoxication. Kaya nagbubunga siya ng mineral imbalances. Remember, your hairs needs a lot of copper, zinc, even iron. So makikita mo, kahit naka-ulay pa yung buhok, makikita niya sa dulo. Moral skin ends. Nakikita niyo ganyan, that indicates merong imbalances sa loob. Alam niyo, yung buhok natin, nakaugat siya doon sa, hindi sa brain, pero lahat ng nutrients na nasisipsip galing sa head area. And, you know, ang brain natin, nag-absorb ng minerals, vitamins, enzymes, protein, carbohydrates, kailangan niya yun para processing. So pag nagka-problema, nakapasok doon sa loob niya, lalabas niya sa buhok. Kaya makikita niyo ang taong severe yung sakit, nakaka-dry yung buhok niya. Okay? Split ends, dry hair, wrinkle, nalalagas yung buhok. Pasmo ang tawag sa design. Okay? So, those are the signs na napakadali yung analyze. Nasa may mga thyroid disorder, may problema sa buhok yan. Pwede nyo tanungin yung patient, ilang buhok pa ang nalalagas everyday pag nasusupply kayo. Ang sasabihin sa inyo marami, ibig sabihin, may chemical intoxication yan. Try to identify anong chemical na kanya nakain. Either maraming toxic, maraming bitchin, or merong mercury ang kanyang bunganga. Hindi gagaling pagka may mercury. Papalik-balik yan, papalik-balik yan. Hindi gagaling yan. Kasi mercury is really a poison to the system. Kahit anong gawin mo, papalik-balik at papalik-balik. So kailangan na, hanggat hindi natatanggal yung mercury, kailangan niya activated charcoal every time. Dapat 4 capsules, 3 times a day, or every 2 hours pa rin capsules niya. 2 capsules every 2 hours. Kapag ka merong mercury release. So makikita niya yan. At napakadali niyong ma-determine. Okay? Sabihin na natin ulit. Yung pupil, anong ibig sabihin pag maliit? Okay. Malakas ang system. Malakas. Strong. Yung digestive system, pag malakas ang digestive system, anong impact sa utak niya? Weak or strong? Weak, strong. Pag malakas ang stomach, anong impact sa utak? Malakas pang energy, mahina? Malakas. Malakas. Okay? Now,
Interrelated yan. Yan ang utak. Lahat ng tao na mahina mo ang tiyan, mahina din ang utak niya. So, titingnan natin sino mahina ang tiyan ninyo. Ngayon. Tingnan natin. By doing that, we could determine kung mahina ba talaga ang utak niya. At kung ang dahilan ba ng panghina ng utak natin ay chemical intoxication or incapacity of the stomach to digest foods to heaven of this. Kahit gaano karami B-complex na i-consume ninyo for the brain, hindi papasok yan. Bakit? Nahina ang digestion. So, si Malis, hindi pa naman masyadong mahina ang tiyan. Ibig sabihin, matalino pa. Walang pang problema. Setansi. Tingin ko setansi. Sana. Grabe ang sana. So, yung abdominal cavities natin, yung abdominal cavities, nandun, yung matres, yung kidney, yung colon, yung thigh, nakikita doon sa abdominal cavities natin. So, nakikita mo pag nagsanga, hindi lang isa, dalawang, tatlo, marami. So, pag maraming sanga doon sa ilalim, lalo pa may sign siya na zigzag. Ibig sabihin, congestion, signs of congestion, congested ang dugo, congested ang sikuran sa pag-eliminate, pag-pimastress, congested yung kanyang elimination ng dugo. Okay? Kaya, expect, may problema talaga. Ganun yun. Bakit? Because simply the body works not independently but symmetrically. Lahat sila nagkakaugnay. Hindi po pwedeng pagka ganito ang sakit ko, walang problema din ng iba. No. Kasi lahat ng toxin na papasok because you are constipated, i-absorb ng dugo yan. If you are constipated, naapektuhan din yung matres mo kasi nag-absorb din ang dugo yung matres mo para i-ready or the sperm cells at egg na magiging zygote. Mabubuhay siya sa dugo. Ngayon, kung dugo na nag-produce doon, nag-produce siya during polluted body kasi constipated ka, polluted yung dugo na nabubuo, ang itatong development ng zygote. Yung murang banding pa ng egg cell at sperm cell. E nakikita nyo bakit ngayon humihina ang genes ng tao against the environment at ano pa man sakit sa ating modernong panahon. It is because ang womb ng nanay na doon nabubuhay ang bata may kahalo ng laso. E nakikita niyo may mga abnormalities na marami na yun. Walang obserbahan niyo, walang nabubuntis na bakla. Bakit po marami sila? Estrogen. That is the science. Yun ang hindi ko sabihin. So, ito, consistent ko eh. Consistent ko si Malis. Hindi ko nagtuloy ng 3 times a day. Elimination pattern congested. Really? Thank you very much, Gibson. Thank you, So, kapakan natin si Malis, no? Sino nga rin sa Islam. Because the eyes is not only the windows of your soul. It is even the window of internal organs, nakikita na. Kasi development ng mata, ang development ng mata, nagagaling yan sa utak. Nakikita ninyo, parang tadpole, pag-develop ng front, galing sa tadpole yun, sa paa, ang na-develop ng ulo, di ba, alam yung bukikid? Ay, bukikid? Doon rin lumalabas yung mata. Ang unang na-develop, utak at mata. Ganun din yung mata, utak at mata. Kaya lahat ng pumapasok during that period na kumakain na yung zygote sa loob, during that period na pumapasok doon, kahalo na nutrients at toxin na-absorb. Kung sa period ng development na ihalo ang bitsin, ang soft drinks, ang mercury, maapektuhan ang absorption din ng kakainin ng baby sa loob. Kaya hindi na din ang utak ng baby. Kaya kung may nakita kayong bubo, i-check nyo, nag-pills yung nanay niya bago na buntis. Parang hindi ginusto. May estudyante nga sa ko before,
kahit gaano kaganda ang teaching mo, kahit gaano karami ang materials mo, wala siyang masyadong naiintindihan. Invite ko yung nanay, tinanong ko, alam niya ba ang problema ng anak? Ang sagot, yes. Bakit? Sabi niya, Dok, unwanted pregnancy kasi ang nangyayari sa akin nitong anak ko. Kasi nagpipilis ako para hindi magkaanak, siya daw, umaltos. Nung umaltos, nabuntis. Ay, gusto niya ipanaglag. Minom ng maraming drugs. Hindi natanggal yung bata. Buhay, kumpleto yung katawan, pero empty. Bakit? Yung toxin, ang pumapasok sa utak, hindi kasama yun sa development of brain. That is why, makikita ninyo agad ang tao sa pamamagitan ng mata. Kasi siya po ang parang mirror, parang monitor, sa computer pa, monitor siya ng utak. Kung itong utak natin yung CPU, ang monitor niya, screen, yung mata. Pero hindi lang mata. Of course, yung dila, may kita nyo rin. Kasi yung dila, connected sa digestive system natin. Eh, madali makita. Pag dila, yan. With this knowledge na itinuro ko sa inyo, kaya nakikita nyo yung intelligence system ng utak. If you are observant, maobserbahan nyo kagad pag busog kayo ang sarap ng tulog. Hihina, pupuro lang utak ninyo kapag kabusog kayo. Tama ba rin? Obserbahan nyo yan? Obserbahan nyo yan? Kahit observe, pag pakainin kayo ng marami sa tanghali, ang sarap at tulog. Kahit gaano ka-skillful yung speaker, hindi niya ma-absorb. Bakit? Because your stomach needs a lot of energy, needs a lot of blood. So, i-divert yung focus from the brain to stomach. Tama ba rin? Tama. Okay? And nakikita ninyo during seminar, hindi natin pinapakain ng dairy. Especially cooked foods, rice, kamuting luto, hindi tayo yung digestion. Okay? So may relationship ang tiyan, ang utak. Hindi mabantayan nyo lagi sa pag-check up ninyo kasi ang sakit ng mga tao sa Pilipinas right now, nagsisimula sa stomach kasi malipit sa kanila kumakain ng flour-based products, karne at white rice. Itong tatlong to ay talagang culprit bakit humihina ang digestive system ng tao at in-eliminate niya. Okay. So, may mga interrelationships ako sinasabi, review, baga at kidney. Pag may problema din ang halimbawa, walang problema ang kidney, walang problema ang baga, problema din ang heart. Yun yung partner niya. Pag may problema ang heart, problema hindi ng baga. Hanggang sisirain ang kidney later on. Pag nagka-problema ang sikmura, sasakit yung ulo. Kung gutom, naobserbahan niyo dyan, mas masakit ang ulo. Bakit masakit ang ulo kung gutom? Bakit? What do you think? Ha? Because of sugar. Fine. Ha? Low ang supply ng oxygen, ano ba? Ha? Maraming oxygen sa akin. Paano siya nagiging low? Ha? Paano nagiging low? Low sugar, sir. Ha? Kasi for example, gutom ka, gutom. Gutom ha? Inap yung hangin. Nandito, available yung hangin. Bakit sumasakit yung ulo pag gutom? Low sugar, low sugar. Ha? Psychological problem. Psychological problem? Very normal. Low sugar, sir. Ha? Low sugar. Ano? Low sugar. Low sugar? Sugar. Probably. Low sugar lang ba? You'll be fed with a lot of sugar, but sugar without vitamins and minerals are unabsorbable. Hindi siya na-absorb. Kaya kailangan ng insulin sa pancreas. That's why, nakikita ninyo na mag-white sugar ang tao, brown sugar or white sugar, they are imbalanced sugars, wala siyang minerals, nandun sa molasses man, magkakasakit ka because you lack balance nutrients. So, probably sugar, isa lang yun. Kasi pagkain ng utak, yung sugar, nandun yung energy. Bakit? Sa tingin ninyo, anong compact na explanation doon? Lako po, sir. Si Ben, ang compact explanation, bakit sumasakit yung ulo mo pag gutom ka? Because there is poor circulation of blood, since that is the one who carries nutrients to the body. Bakit poor circulation ng dugo na yung puso mo nagbubumba pa rin? Dugo na si-circulate. Kulag tubig. Kulag tubig, sir. Focus kasi ng concentration ng brain is nandun na saan kasi yun ang may problema.
Wala kang naman eh. Empty nga eh. Empty nga. Rain ang dictate. Okay? Ganito yun. Bago kasi release yung acid, acid yung malabas doon sa stomach. Normal ang stomach ng tao is alkaline. Nilagay kasi sa likod, pagka-stomach daw, hindi yun. Hindi po. Alkaline po yan. That's why, sisigla lang po para release ang acid upang ikaw mismo maghanap ng pagkain. Bakit nagsisigla lang po you need to release acid. Bakit? Kasi naghahanap siya ng nutrients na kailangan niya. Kung gutom ka, anong nutrients ang papasok sa kanya? Tama wala. Either you lack water, oxygen yun, hydrogen. Either you lack carbohydrates, diba? Kamuti, may carbohydrates yan. Yung rice, may carbohydrates yan. Yung mga cereals, may carbohydrates yan. But, tingnan ninyo ang mga taong malimit kumakain ng rice because pagka nag-signal na si Andy sa sikmura niya from the brain, akala niya rice pa rin ang kailangan pagkainin. Ano nangyari? Kumakain siya ng maraming rice. Pero gutom pa rin siya after eating rice. How could you explain that? Bakit ang mga tao gano'n? Pagka busog na, pagtayo pa lang, kain pa rin ang inisip niya. Bakit? Yes, because yung sugar, hindi na i-convert into energy dahil imbalance. Dapat kasi full grains, brown rice. Tapanin niyo? Bakit naging effective ang ating formula sa pasyente? Because of the presence of B-complex. Ang B-complex kasi ang nawawala sa rice, ang B-complex kasi ang nawawala sa sugar, ang B-complex kasi ang malimit wala sa ating pagkain sa ngayon. Kasi natatanggal siya during the refining process, natatanggal siya sa pagtanggal ng molasses sa tubo, okay, natatanggal siya ng 1,000 degrees Celsius na boiling. That is how sugar is being produced. Natatanggal din ang B-complex na yan sa rice, natatanggal siya during the heat process, nagiging darak, ipa. Kaya ang sikmura mo naghahanap pa rin. Signal, susutak mo, signal pa rin, saan na ngayon ang kulang ng nutrients. But you thought, the same food, rice pa rin. Still, the balances is need. Intindihan ninyo bakit makalat ang sikmura, masakit ang ulo. Intindihan nila? Intindihan ang relationship ng sikmura sa utak. Malimit, bakit dito sa doktor alternatibo, pag sumasakit yung sikmura, tubig lang pinapainom natin. Pero tinaluan ng tubig. Nawawala sakit ng tiyan, on the spot na correct yung sakit namin. Bakit? Hindi. Enough absorption or quality capacity of the stomach. Kung lalagyan mo siya ng distilled water, bakit sasakit pa rin sikmura? Yung minerals, wala doon sa distilled water o purified water. Kaya yung utak mo, nangangap pa rin. Nakuha ninyo? Pagpasok kasi ng tubig na may tubig ang kanin, hangis. Very high of energy. It is rich in sugar. Pero hindi na siya sugar, meron sa mineral. Ay pagpasok doon sa katawan, sa umaga pa lang, tubig at tubig, iniinom nyo na, enough na yung energy, enough na yung alkalinity, enough na yung minerals, kaya malakas pa rin ang katawan, natutulungan pa siya sa elimination. Kaya gumagaan. Kapag yung sikwi kumagaan. That is how the body operates in the morning. So, by merely looking at the pupil of the eyes, ay kita nyo ngayon kung may problema sa stomach ko, may problema sa utak. Dito sa doktor alternatibo, kahit although hindi nyo kailangan intindihin ang mga bagay na ito pang effect yung formula, kahit hindi nyo ito alam. At wala kayo nalalaman. Although you are blindly following the formula, i-effect ko pa rin sa katawan niya. Kahit hindi nyo aalalisahin yan. Kahit hindi nyo kailangan intindihin yan. But because we are upgrading our knowledge and our skills of protection, I have to teach you some of my secrets.
in order for you to duplicate the system. Okay? Kahit walang lens, may kita mo na ang problema ng tao. Okay? Kahit walang lens. Tingnan mo na, kahit walang lens. Kasi yung lens, although gamit na gamit yan, importante yan. Importante, pero what if wala kang lens? Okay? Yun ang tingnan mo. Yung bilang mata, meron. Yun ang present. Yung iris, yung iridology study, pag-aaral ng iridology, that is the genes, yung genetic, genetic relationship to sa Panginoon. Genetic. Nanay mo, tatay mo, dahil yung pasok sa katawan nila. Develop na yung sa okay, so I guess yun na muna sa design. And kung meron kayong makatanungan to suggest or to raise your hand right now. Okay. Yung sa operator system, only glass, yung sa compressor na Sabay. Wala kang interval na gagawin yun. Yes, until, kasi tatanungin yung patient. Yung hot compress mo, may tela yun, para hindi siya papasok. Okay? May interval yun. Tatanungin mo lang kasi yung warm ng puso ng tao, yung hot compress na yun, nararamdaman niya, kung sumubra yung init, tanggal mo. Tapos tatanungin mo siya, musta yung relation mo, musta yung pakiramdam mo, tatanungin mo talaga. Napakabilis, hindi maabot ang mga 3 weeks siguro, 5 weeks. Doc, mostly mo gusto itong mga cases, mga pasyente na to, kidney gid ang problema. Pila gid ka tubig atong kinahanglan para magkuha ng pasyente na to? Actually, wala sa tubig, kundi sa quality sa tubig. Okay? Wala sa quantity, hindi na sa quality sa tubig. Mostly kasi, nasisira ang kidney yung allow the patient to drink chlorinated water or distilled and purified water, kaya kaya ng tubig. Kasi hindi talaga siya madaling i-absorb. So, ang gagawin natin is yung buko ng niyog, ipayin mo sa patient. Lagyan siya ng tubig. Kaso nga lang, kung hindi na nakakairit, ibig sabihin, yung capacity ng kidney niya to absorb the processed water, mahina. So, tatanungin mo yung patient, gaano karami kidney mo? At sabi niya isang baso tubig na rin ang papainan mo. Ulit. Dahil ang tubig, sir, kung dumami yung kidney niya, papa-increase mo ang tubig ng buko. Buko talaga ang focus natin. Yung tubig ng buko is very good, no? Electrolytes yan. Originally, yung buko na yan, ginawang exposure sa second world. Kasi napakatas ng mineral niya, sinisip galing sa ilalim ng lupa. Yun yung electrolytes. Hindi lang tatlong mineral, tulad ng ginamit sa expose, so apat o limang mineral. Ito yung napakarami, hapon, siguro ng 30 plus minerals ng sa buko. So, ilang tubig ipapay ng nyo. Ang babatayan nyo, dami ng, ano babatayan? Dami ng? Ay, pag nagmamanas yung patient, manas, diba nakikita nyo mga kidney failure patient nagmamanas? Mangupong. Anong reason bakit nagmamanas? Malfunction. Evidence, diba? Pero hindi totoo na kidney failure yan. Ang findings sila na kidney failure, hindi totoo failure yun. Kasi kung failure yun, bakit gumagaling sa atin? Ibig sabihin, nagpapakisunod pa. Pero kung conventional method or yung testing, yung analysis ang babasihan, titistingan yung creatinine ng duga, talagang failure na siya. Pero honestly, hindi pa sa failure pag nakakainipan. Mag-function lang. Hindi lang mo pa function yan. Tingnan niyo ang basis natin dito. Sa kanila, creatinine, sa atin, ihit. Ano yung ihit? Kulay yellow, orange, mapangkit, bumubula. Those are signs na yung kidney is deteriorating or decaying. Okay? Those are signs. Yung ammonia is a sign that there is decaying stem. Okay, namamatay yung cells. Okay?
Depends. May yan na lumalaki dahil Liver problem? tayo ng problema, combination sa kidney, or may malaking dyan lang dahil mahina ang actually, malaking dyan pagka mahina ang elimination. Atay. So, pag may problema sa atay, experience is okay. Yung papaya ilaw, napakataas ng papain, really good for the liver. Experience natin sa wellness, yung Blender? ilog na papaya at nakaputo. Okay, 50 sticks a day. Blender, lagyan mo lang, ilagyan natin sa special formula. Sa wellness yan. Kaya napakaganda sa wellness. Tapos, yung i-take nyo yung papaya, pwede rin. Okay, take nyo yung papaya, tapos yung dahon. Tama na papaya. What about para magamay yan tiyam? Buluhan sa omega 356 para makuan. Oh, pero itlog is yung puti na itlog is very good. Aluminum. Puti ng itlog, Dok. Ihalo lang sa ano? Liver problems. You know, there is misconception about wine. Kasi isip natin, pag kumain, nakasira ng atay. Tama po ba nakasira ng atay ang wine? Yeah. Yes. Bakit dito, nire-recommend natin sa mga may problema sa atay? Kasi, nakakasira ang wine kasi wala siyang minerals. Wala siyang minerals. Product siya ng precipitation ng fermented material. Nagkakaroon ng alcohol. Walang mineral. Kaya pagpasok sa katawan ng nanakaw ng mineral, ang atay natin ang chemical processor. Nandun yung mineral. Nandun yung vitamina. Kaya yung atay na sinira. Ayun, yung wine na yun, nilubog mo doon ang herbs. Sisipin niya ang mineral, vitamin, herbs. Yun na yung record na po sa YouTube. Yung katawan, mag-absorb ng mineral, vitamins na nandun doon sa herbs. One shot a day, one shot a day. Especially sa gabi na hindi nakatulog. One shot lang, huwag yung masusubrahan kasi malipit. Pag sumubra yun, yung utak naman ng mga petwan, alam niyo napakabilis ng absorption ng alcohol sa utak. Ngayon pa. Paano po ko ang nagamatas Ang mukha. Yun. Delikado yun pag nagmalas sa mukha. Mas delikado yun is pag mamagay sa paa. Malapit sa puso. Bakit yung pagkaling? Kailangan elevated lang. Elevated lang. Tapos sa product do? Yun. Ang bubo pa rin, bubo is very good. Lagyan pa rin ng 200 grams na full beef. 200 grams. In a glass. Luhan nyo ng magnesium sa ascorbate. Para 50 grams. Mabilis kung marami. Kung mag-i-flashing nato siya, unsay pinakapaspas, Dok? Pinakapaspas nga herbal para mas nindot nga mas 10 herbs. Gabon. Bila-bila o uya. Bermuda. Bermuda. Bermuda grass. Amil ang Carabao dili pa. Carabao grass is really good for gallbladder stones. Okay rin. Carabao grass. Okay. Any question? Maligin ko ba tayo ng kagat? Kuan, Dok, mas ba? tagain na lang ni tanan mga specific nga mga herbal nga para ma-remember na mo. Natin book dito sa anyway, ako na distribute sa inyo ang lamang. Ay, Lord. Ay, salamat. Ang kanang leukemia, Dok, ba? More infection. Leukemia. Ini leukemia mo kini ang ilibang traidor din sa sakit. Bone marrow ang ito niya. Pag natamaan yung bone marrow, yung reproduction ng hemoglobin o red blood cell talagang problematic. So, dapat yung tutukan, yung kinutil, alam yung kinutil? Tuba. Kung walang tuba, buko ng yog. Okay, buko ng yog. Lagyan siya ng pagdiya, lagyan ng itlog. At doon yung hangaluan ng high dose of full big at magnesium. Pag hindi sila sa aming high dose, 100 o 200 drops, huwag kayong matakot doon.
Okay. 100 to 200 drops painom din sa patient during that period. Napaganda ng blending. Yung kasi try to research sa internet, nakikita nyo ng maraming benefits doon sa tinatawag na black chocolate. Hindi processed chocolate. Kasi pag process na, siyempre mahaluhan niya ng sweetener. Alam niyo naman yung mga sweeteners, hindi matamis, normal na sugar yan, or saccharide. Meron pang ginagamit, naman isa natin na yung sugar, or sweetener. So that's very dangerous. Yung pamilya natin kasi sa Pilipinas, especially dito sa Davao, walang halo yun. Sticks ng kakao, dry, tapos galing. So, nung pinagiling na yan, may oil. Kung may oil siya, Mamaligya ta na sa clinic to. yes, very good. Mamaligya ta na. Itlog, can be pwedeng, basta natural ito. Dok, okay lang ba more Lahat intense? ng itlog natutubuhan ng kanibog. Alam niyo yan. Dok, molasses ba? Okay lang mo na? Inugali kan, kahit 6 glass a day, kung hindi na talaga yung patient. Pero ito yung patami, hindi yung, hindi na yung mahal. Pero normally, 3 glasses a day lang ang simula. Kaya to increase. Wala ko nakikita ang taong nagka-problema sa bunga. Dok, yung about cervical. Alam nyo kahit anong cancer kahit anong cancer, ang kailangan nun, raw. Kahit anong cancer, raw, kailangan. Kasi malilim nagkakanser yung tao, hindi yung science ha, nagkakanser yung tao kasi kumakain ng luto, kake, luto, isda, kanin, dampay, lahat yan. Kaso nga lang, kung yung babae, nag-ispinuriya nung lalaka pa, nagina yung matras uterus niya, o yung fallopian tube niya, o any part of reproductive organs, doon siya mag-develop. Kahit saan kasi maghihinga tayo, doon siya mag-develop. As long as you are eliminating too poor. Yung science. Pag raw kasi pinakain, may enzyme, mabilis magdudumi, haabot ang 3 times a day elimination. Pag yun ang nangyari, sigurado yun, walang cancer na lalaki. Okay? Pag-standby ang cancer, yun ang cancer, how cancer works. Alam niyo ba paano kumakain ng cancer? Alam niyo ba paano siya lumalaki? Wala kayo balak maligo na dakat. Mas okay man. Kung dok, napapasyente karong gina-maintain, niyagi nag-chemo, karong gisugod na mag 4 months na siya nagkuhan sa fasting, until na, wagi siya pakanao ka ng mga pagkaon, puro lang raw, pero karon natingala siya kanong baho na yung ba, nibuto na yung tutoy. May wrong in pagkaon. Katong salad-salad na to, mo yung everyday kaya pagkaon, B-complex, kompleto, tanan. Yes, ang tubig niya. Kuhan yan, butong, natural, paminti gapon. So nahadlok siya, baka nibuto na, nahadlok, nibaho na yung... Kapag buto manggol sa tutoy, no? Especially kung pula nabigay na siya, pag puputok na siya, parang boil siya eh. Lumalabas yung nana. Okay? That is part of the healing process. Kaso nga lang masakit. Yung patient natin sa wellness, ito based on our experience, puputok na talaga, dumudugo na, hindi na sa wellness natin. Ano sabi ko sa kanya? Don't worry, sisipsipin niya ang poultice natin. Yung poultice natin na may vitamin E. Iba yung poultice na Doc P. Iba yung with vitamin E. Iba yun. Kasi yung with vitamin E, hindi yung kailangan palitan yun kahit 21 oras, yung kailan lang papalitan nyo. Yung poultice yun, ang abnormal growth of cells, tutubo yun pag mainit. So, pinagawa natin, i-injectionan siya ng cold water. Pag natuyo kasi yan, masakit. Ay i-injectionan siya ng cold water. Yung coldness niya, alam niyo yung cell ng tao, pag malamig, nagpo-contract. Hindi siya nag-expand. So, pag malamig yan, meron pa siyang activated circle vitamin E, yung coldness natin na ginawa doon sa for wellness purposes only, sisipsipin yun. Kaya, ang nana, kukuha, kahit may butas, dahil pumutok, nawawalan yung nana, unti-unti bumabalik yung naman. Ibig sabihin, nabubuhay ulit yung process niya. Basta sa kanya, pinakain, mamatay.
Kasi wala nang pagkain yung bad cells. Ano nga ba ang pagkain ng bad cells? Siyempre, pagkain niya, one, yung ammonia. Yung amoy ng dumi. Pag nangangamoy ang dumi, ammonia is released. Ammonia is the byproduct of microorganism. Parang sa biogas, lalabas ng methane gas. Kakainin yan kasi distribute yan from the stomach or larger speed, distribute niya to the blood. Sisagilin naman ng dugo, ang mahinang portion ng katawan mo, nandun yung sisko mo, buko, lalaki yun. Pero pagka na-sure mo ang dumi, walang amoy, ibig sabihin tama yan. I don't think so na tama yung patient mo kung nangangamoy yung dumi niya. Ay, ang baba lang. Kung yung tayo, wala problema. Nangangamoy yung bibig, basta mabaho yung dumi. Kaya ito siya. So, unsay ang mas nindot ato, pa-inject kang ito siya, kuan? Yung wonder ionizer natin, one or two drops or 3 drops, sa isang basong distilled water ang sumabay pa inom. After 3 days, i-increase po ng 6, double, 6 drops. Pag sumasakit ang tiyan, tap doon sa limit na hindi masakit. Now, pag na-6 drops mo, using distilled or purified water in the morning, walang halong kunbig. Okay, in the morning, pag nainom niya, walang sakit ng sikmura, straight yan 3 days, at least masana yung sikmura. That fulvic acid in the stomach will produce additional ions. The ions ay yung blood. Stomach ay mas mabilis yung absorption at napapabilis yung cancer decay, namamatay ng cancer, pinapatay yung cancer cell. So, tatandaan nyo lang, pag sasakitan dyan, ibig sabihin, nasobrahan ng ions. Susuka niya, bulan, bubbles. Sa Dok, atong cold water process, unsa pag-inject ato sa dokpe or dito sa mismo sa Fullness. Nagyan nyo lang ng cold water. Kasi baba, walang needle. Okay. Walang needle. Jet. Kasi pag spray, kung may tila siya, hindi siya nakakapenetrate. Kaya katong dati mo kong pasyente ni Doc Vin, una na mangyapon pero karon nagkain na siya. Pero na akong bangag iya, tutoy. Mao tong gibariyas na nato ba? O kung ato lagi, nagkapunod na, nagabalik ang punod na. Sigurado alam din, nagkakaon ng green tea. Green tea is very vital for cancer patients. Huwag niya maliitin ng green tea. Green tea is very vital. Meron siyang illegal low-active medical. That is according to research. It's anti-cancer. That is very helpful for prevent. Now, experience sa clinic, mabilis talaga pag i-hydrose nyo ang Volvic, lagyan nyo ng green tea, either blender ng green tea, lagyan nyo ng wine, that is texture, o i-ferment nyo ang green tea, lagyan siya ng honey, syrup, nagiging fermented yan, lagyan nyo ng molasses. It's very good. You are teaching your people how to make it, you're practicing that, you're doing it, and you have a lot. So, green tea ang isa sa pinaka-vital yan. Quality, kailangan gusto. Any question? Yung lagay namin sa itong choking. Pag maubos mo yun, lagyan ulit niya. Tanggalin. Tanggalin. Wala nang effect ang herbs. Once lang yan. Kasi nauubos na. Okay? Mas maraming herbs. Tanggalin. Go. Any question? Fermentation? Fermentation, harvest? I-harvest na? Hindi, aray nyo na ng tubig. Pag wala ng laman, tanggal na yung fermented material, yung liquid, iso, yung earth, sugasan nyo ng tubig. Tapos yun na yung natatanggalan nyo na ng juice. Gawa nyo ng tubig para masimot lahat. Tama ba yung Tagalog ko? Simutin lahat. Yun. Wala na? Ha? Okay na? So I hope, mas maliwanag na sa inyo ang mga bagay-bagay sa